magsisisi na yun yung unang naisip niya. Kung ikaw ba yung nakakita, ano nang gagawin mo? No need to, kwento na Hi! We are the Opinioneers! I'm Sean. I'm Renz. I'm Allen. I'm Ria. I'm Precious. I'm Lian. I'm Erica. I'm Yuki. I'm Shy. Today's episode, entitled Perspectives, we're going to talk about our perspectives about the short story of Paz Latorena's The Small Key. So, about saan nga ba yung The Small Key na yun? It's about the lovers. So, what the lovers? Sounds like mom. Can you Elaborate. elaborate? Could you elaborate that point further? Uy, sino It's ka? about the lovers na yung husband, meron siyang past wife na namatay and meron siyang current wife. Yes. It's about communication and trust. Bakit? Paano natin nasabi na tungkol doon? Ano nga ba yung story na yun? Yung story na yun is may mag-asawa and malalaman natin yung name later dahil itatakal natin yung story na yun. May mag-asawa and yung si girl number 2, hindi siya yung mismong first wife and yung si husband ay may first wife na namatay and may nalaman si second wife and Uy, ano kaya yun? Uy, ano kaya yun? Ang sus! Ano nakatapos sa Spill! Okay, with our first question. Sino dito sa inyo yung may ex-partner or current partner na? Me. Ex-lover. Wala. Ex-partner. Me current. Wala ka? Current dead. Sino wala? Wala. Ay, dito wala ka. Sorry guys, kami lang wala. Ay, naud daw. And Grabe ang may follow-up current. question. May access ba kayo or pinapakialaman nyo ba yung gamit or yung accounts ng social media accounts ng partner ninyo? Ako, may access, pero hindi ko naman pinapakailaman. For me, yung ex-partner ko, meron kaming access sa isa't isa, pero siya pinapakailaman niya, ako hindi. Ako naman, nung first ex ko, ayun, napapakilaman Ilan ba ex mo? ko. Dalawa lang. Parang gusto sumunod. Ayoko na. Yun, yung una kong Current, ex ayaw lang mo. yung nagagamit ko. Yung lahat ng account niya. Current, tayo mo. Ayoko na. Hindi ko atay sa ni. May walang access. Walang access pero pinakayaan ko naman. Hindi mo na. Hindi naman. Wala. Okay, next question. Naniniwala ba kayo na first love never dies? Ang kwento. No! Ikaw. Hindi. Kasi mo sa akin, ako lang tatanong. Kasi, tama. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon is may kinalaman dun sa tanong ko na yung kanina. And yung kwento na short story, yung kwento or short story na nagawa ni Paz Latorena is entitled The small. Small key. The small key! The Small Key. So now, pag-usapan na natin yung The Small Key na yun. Sino nga ba yung mga tauhan doon? So yun nga, yung small key kasi may tukas siya. Yung pinaka-main lead niya, si Pedro and si Soledad. Tapos yung kwento nila, nagsisircle lang naman yun about sa, ayun nga, sa tinagong gamit ni Pedro dun sa baon. Tapos yung girl, which is yung name niya Soledad, hindi niya alam na may tinatagong trunk or sa trunk na yun may mga gamit pa ng first wife ni Pedro. Tapos ayun, dumating sa point na nalaman niya kung yung laman nun, tapos sinunog niya. Paano niya nalaman? Kasi yung nakita niya yung maliit na susi dun sa bulsa nung nahulog yun, di ba? Nahulog yung susi. Tapos nakita niya, nag-overthink na siya dun na para saan ba tong susi na to? Tapos naalala nga pala niya yung maliit na trunk nga ni Pedro na nakatago. So, ano yung reaction ni Pedro? Yung nalaman niya na makita niya. Wala. Wala. Hindi niya naman alam na nakita ni Soledad. Yung Kasi story, confrontation. open-ended. Open-ended yung story. Open-ended kasi. The story is open-ended. Ipa. Para tayo mismo sa sarili natin magtutuloy ng story kung ano bang... Story kasi bitin eh. Kasi Parang bitin yan. May question ako. Sino yung mali?
Ako, Charis. Hindi selos. Ikaw na. Yung babaeng nagselos sa patay na or yung lalaking nagtatago pa rin ng gamit nung namatay niya ng asawa? For me, both. Both. Bakit? Both din. Both. Pero doon Pero- na tayo sa ano. May pero eh. Both, Oo. pero. Pero, laging may word kasi. Okay, pero, sino? justify Pag-usapan muna natin yung pag-usapan both natin yan. sides. Okay. Sino mga Team Pedro? Mga Team Pedro. Side ni Pedro. Ako rin, Team Pedro. Pedro. Ano naman? Team Solidad. Sunod ko kanina. Solidad. Yung kanina, wala nang kanina. Ay, wala pa. Explain ko kung bakit nag-switch Okay, sides Solidad. ako. Go, explain. Ayun. Why Solidad? Hindi, Hindi, may Pedro. Pedro. Pedro ka na? Nag-switch So, di ba? Hindi, wala siyang Bakit? Okay. Okay. People change. Why? Why Pedro? Okay. Kasi yun nga, bakit si Pedro? Kasi ako mismo, nagtatago pa ako ng gamit ng ex ko. Like yung jersey, yung mga gifts, yung letters, nasa akin pa din lahat. Pero fully healed na ako and naka-move on na ako. For me, hindi porket tinatago pa rin yung gamit, love pa rin yung isang tao. For me, parang ano na lang siya, remembrance, yung memories, good memories. Para sa akin kasi si Soledad yung ano talaga, yung sa side ko kasi yung time na yon hindi niya rin naman maiiwasan na mag-lash out or mag-burst ng feelings niya. Kaya nagawa niya din na sunugin yung mga bagay ng first wife. And also, hindi naman niya gagawin or hindi siya ma-insecure na papakilaman niya yun to the point na susunugin niya din kung binibigyan siya ng enough love and enough assurance. Pero tama ba na sunugin niya yun nang wala naman ng paalam or consent dun sa lalaki? Di ba niya inisip yung mararamdaman ni Pedro? Kaya tinabi yung gamit na yun is mahalaga sa kanya yun, tapos sinunog lang. Pero kasi, hindi mo rin naman masisisi si Soledad kung ginawa niya yun. Kasi nga, nandun siya sa nandun siya sa situation. Na nag-overthink siya. Yeah. Tsaka hindi mo rin masisisi na yun yung unang naisip niya. Kung ikaw ba yung nakakita, ano nang gagawin mo? Tatanong ako. Sabi nga ng mga teacher natin, pag may mga questions sa mga hindi kayo naiintindihan, tanong ka, di ba? Tama. Kasi hindi iba nga yung situation nila eh. For me, both silang mali. For me, Team Pedro ako kasi okay lang naman na itago niya kasi memories yun ang namayapa niyang wife and memories na rin niya for him at hindi niya naman tinago niya yun para hindi na rin siguro masaktan si Soledad at hindi niya na rin naman binubuksan yun kasi nga ayon sa kwento, based sa kwento, hirap nang buksan yung box na yun. Pero kasi, ang point ni Soledad is, hindi inopen, parang sa kwento kasi, parang hindi inopen ni Pedro sa kanya na nandun pa yung gamit, na ito yung sa first wife ko. Parang walang open communication, walang transparency na before sila nag-enter sa marriage, wala yung, nandun na yung yung transparency na ganito yung nangyari sa history, yung parang history ko, yung past ko, and dun sa situation nila, yung kay Soledad, meron talagang may mali din naman siya, pero kasi, yung point niya, nag-burst na kasi siya, parang, nandun na yung point na, wala na hindi niya na alam yung gagawin. Baka perspective ni Pedro is, nakafocus na siya kay Soledad. Yes, No need yes. to, kwento Meron kasi na kay tayo, Soledad. okay. Meron kasi mga tao na hindi na need ikwento yung about sa ex nila, lalo na kung hindi mo alam kung open ba si Soledad about doon. And hindi niya na rin open kasi naka-move on na siya. Hindi, ang point kasi doon, bakit di niya sinabi? Asawa na yun eh. Pero kasi- Partner, hindi. Wait lang. Hold that talk. Partner na kasi yun in life. Kasal na sila, asawa na nga eh. So bakit ka maglilihim sa asawa mo? Yes. No, wait Yan, lang. nasa Hindi linya siya tayo, nag-deal. nasa linya tayo. Meron tayong tinatawag na white lies. Yung white lies na yun yung mga lies na hindi na sinasabi para hindi na magkagulo, magkaroon ng Yes, malaking gulo. nag-uutak ba? What if ginawa ni Pedro yun, tinago niya yun sa asawa niya para hindi na rin mag-overthink yun. Kasi hindi naman sinasadya na nakita eh, di ba? Kaya yung akin. Though mali pa rin. Mali. No, mali din. Mali pa rin Kasi talaga. mali. Maling-mali din. Kasi in the first place, kung mahal talaga niya, hindi siya magsisikreto. Actually, Tama. sinabi Yung niya assurance. Bakit ka
mag-hide ng skeleton sa closets mo? Actually, it's not a secret kasi siya. Tago lang siya. Parang memories nga siya. Hindi siya sinekreto ni Pedro. Kaya nga yung nalaman ni Pedro na sinunod ni Soledad yung... Hindi niya na kinonfront and okay na lang sa kanya. Hindi siya secret. It's a memory. Hindi, may Wait. Ang sabi dun sa dulo, Hold that talk. wait lang. Ang sabi dun sa dulo kay Pedro, hindi, since may sakit nga si Soledad, hahayaan niya muna. Hindi sinabing hindi niya kakausapin. Pero hindi rin sinabi sa kwento na secret siya. For me, Let's stop. May sabihin si Renz. for me, both silang mali. Kasi kung Why? binigyan ni Pedro ng assurance si Soledad, hindi magagawa si Soledad. Eh si Soledad naman, kung tinanong niya si Pedro, Yun, ask hindi mangyayari yun. It's important task. Case closed. Case closed. So, both sila. Yeah. So, apply natin ngayon yun sa tunay na buhay. Kasi short story lang yun eh. Kung what if kayo nasa kalagayan ni Soledad and kami, Pedro, ano kaya mangyayari sa tingin nyo? Anong Ako mararamdaman? So kung ako yung nasa kalagayan ni Soledad, tapos may tinago yung partner ko. Ay, hindi. Naglagay natin twist. Mga girls si Pedro, tapos tayo naman si Soledad. Okay. Para magkaroon tayo ng shift ng mindset. Okay. What if ako si Pedro? Sorry, Kung ako si Pedro, Ang tapos gagawin mo? hindi naman sa nag-secret ako, pero hindi ko sa kanya na-open. Pero hindi naman ibig sabihin ng hindi ko na-open sa kanya is nag-secret na ako sa kanya. Pero may time din na siguro dadating din yung time na pag nagdi-deep talks kayo is mapapag-usapan nyo din yung mga past, ganyan. Doon ko siguro masasabi. At tsaka tsaka hindi naman, Kung ako si Pedro, kung fully healed na ako, kung i-open niya lang yung topic about doon, tsaka ko na siguro ikukwento. Pero dahil fully healed na nga ako, hindi ko na siya ikukwento at mag-focus na ako sa bago kong partner kaysa sa past ko. Next. Kung may babaguhin kayo, bilang Pedro, ano yung dapat yung ginawa sana? Ako sabihin ko na agad talaga. Kay Para, Soledad na. sabihin ko na Yan, agad ganun na. para hindi na rin kasi magkakaroon talaga ng misunderstanding sa conflict. Mahirap din kasi yung mauna pa niyang malaman kaysa sabihin mo. Mas masakit kasi doon. Tama. Yan, una pa lang sabihin na agad para hindi Soledad. na mabibigla. Kung ako si Soledad, alam ko naman na valid yung reason ko, pero alam ko rin na mali yung behavior na nagawa ko. mali. Pero still, nag-burst na yung emotion ko eh. Parang Hindi na di natin masisisi kasi wala akong magagawa. Wala na akong parang iniisip na iba, parang Yun na ito yun. lang, ito na yun. Oo, yun na yun. Nag-burst yung emotion ko eh. Nangyari Parang na. emotion ko na talaga eh. kaya sa story, di ba, lalo siya nagkasakit dahil sa guiltiness. Siguro yun Kaya siya. nabanggit mo. Napasensya rin kasi Nakonsensya siya. Friends, Soledad. Kung ako si Soledad, hindi ko gagawin, hindi ako magiging selfish. Kasi Bakit? may memories naman sila ni ng past wife niya. Yes. And I need to respect. Respect that, no? Lian, Pedro. Kung ako si Pedro, Kung may babaguhin ka dun sa ginawa niya, siguro yun nga, yung tulad din ng sabi nila, dapat sasabihin ko na lang agad and more assurance lang, yun lang. Assurance and action dapat. Yes. Pero nakaka-proud si Pedro, no? Hindi niya na inisip yung yung ginawang mali ni Soledad. And inalagaan niya na lang si Soledad kaysa isisip pa sa kanya. Ganda. bare minimum daw, sabi niya. Totoo naman. Totoo naman yun. Hindi kasi asawa niya yun. Hindi kahit anong mangyari. Obligation niya na yun. Obligation niya Partner yun. mo na yun for Partner mo na life. kasi yun. Pero marami kasi tao na ganun eh. Inuuna yung emotion. Pero maganda yung ginawa niya. That's what you call rare bare minimum. Rare pala, Kung ako naman si kakaiba. Soledad, I'll ask question muna talaga. Kasi nga, curiosity kills. Yes. Rare. So, karami ko yun. Pero di ko rin si Soledad ba't niya sinunog yun. Pero sa akin, tinanong niya muna talaga bago niya sinunog. O baka nadala lang din siya ng emosyon kaya niya nagawa yun. So, Tulad nga na sabi ni Renz, parehas silang may mali. Parehas lang. So ano sa tingin niyo yung mali nila Ako muna. parehas? Ay, sa akin kay Pedro lang. may mali si Pedro? Kasi Si Pedro lang, ako Both po. sides. Both pero sides. ako muna kay Pedro. Okay. Kasi hindi pa siya fully move on, tapos Nag-asawa ka. nag-asawa ulit siya. Nasabi ba yun sa kwento na hindi pa siya move on? Hindi, kasi Hindi, Interpretation Based niya. sa- Interpretation. Kasi bakit pa siya magtatago? Own ng interpretation lang. Perspective natin. Yes. ikaw naman, kay Soledad. Kay Soledad, wala naman na ako masyadong babaguhin. Nagawa niya na yung pagsunog eh.
yung ending na lang siguro pag-isipan natin ng ano. Open ending yun, di ba? Open ending. Sa tingin nyo nangyari sa kanilang dalawa, nagkahiwalay ba sila after nung mga nangyari? Or mas lalong tumatag yung pagsasamahan nila nung napag-usapan na nila yung bagay na yun? Kasi hindi naman nasabi dun, di ba, na nag-usap sila. Feeling ko naman naayos nila. Kaso kasi yung pain pa yun nun, kasi Malaman. sa ano yun, part ni Soledad na may ganun na. Tapos sa part din ni Pedro na sinunog na yung remembrance. Siyempre, may sakit pa yung may crack pa din sa heart nila. Yeah. So magkakaayos sila, yes, pero hindi nakatulad ng dati. May na sa gitna. Pero siguro, yun din yung reason para mabuild din nila yung trust nila sa Yun, mas isa't lalo. isa. Yes. Tagma. Mas lalong tumibay. tumibay ang foundation. Mas may communication and compromise sa isa't May isa. assurance na. Yeah. And action. Yes. Just like what they say, I think sitibay yung relation nila since Yes. they learn from their mistakes. Dahil meron tayong couple dito, sila ang tatanungin. Sino ang couple? Wala pa, nasa stage pa lang, malapit. Natin nyo. Anong stage Ayun na. yan? Di naman po sila. Si Pedro Penduko, at si Soledad. Solidal. Sabihin nyo, ano mangyayari sa inyo kung kayo? Lalo bang tatatag? Or may lamat na hindi na maaalis? O maghiwalay. Si Allen, si Pedro, No, si Allen. Soledad, si Si Yuki. Kayo naman muna kayo. Based sa experience. Based sa current- Alam mo, Oo, sa current sa niyo. current. Yes. May ibahin kayo sa buhay nila, Pedro. Yun. Siguro Kayo kami, na. lagi naman kasi talagang magkakaroon ng away, di ba? Ano yun cycle na yun, Yung mawala life circle na talaga yun. Andun na yun permanent na yan. Siguro na lang, kakausapin mo talaga siya, tapos iintindihin mo. Tapos, syempre, iibahin mo yung mali mo. Hindi mo na uulitin. Kasi bakit mo uulitin? Nasaktan mo na nga yung partner mo. Ganun ba ginagawa mo? Naulit mo ba? Ulit mo ba? Inulit niyo na yung mali niya? Siyempre daw. Ay, Hindi sana wala lang kami kung ano. Wala na kami, so meron kayo. Ano? Okay, so dito sa video, magiging official na sila. May sabi mo si Yuki. Bago ka. Based Wala na? Yuki? Si Ano yung based sa state namin ngayon kung ikaw Tingnan na sa kanya. Tingnan. sa kay si Pedro tsaka si Soledad. Ayun nga, syempre, kung based sa amin yun, kaya naman namin pag-usapan yun, di ba? Go. Kaya naman namin pag-usapan yung mga problema namin kahit na gaano pa yung kalaki or kahit na pass pa yan. Tapos, ayun ba, pass nga siya. Napapag-usapan naman namin, open naman kami sa isa't isa. Kaya yun, naayos pa rin naman, parang gano'n lang din. Okay, Ay, ba? Ano bang thoughts niyo? May mga thoughts pa ba kayo? Siguro Ba't yung Shaira? yung learning, Ayun. Okay, Shaira. Isa ngayon. Sa inyo, oo, tama. Isa ngayon. yung current, Yung current. Balat. yung current siguro kasi masasabi ko talaga yung sa amin na healthy tapos may communication and compromise talaga sa isa't isa. Kasi parang never pa kami nag-away, simula nung naging kami talaga. Deserve. Hindi pa kayo nag-away? As in, tampuhan or May tampuhan siguro, kasi ako naman sisimula. Paano pag lagi kami nagtatampuhan? Pero talaga, super ako sa kanya kasi never siya nawawalan talaga ng pasensya sa akin. Tapos, Bare minimum ba yun? Hindi. Obligation yung Talaga. obligation na yun. nilalambing pa niya ako lagi. Tama na, nakakinggan. Tama na! Huwag na to. Tama na! Maliyap na dito. Proceed na. Sige, So, yes. Yun na nga. man. Bago natin tapusin to, ano yung mga nakuha yung lesson sa napag-usapan natin ngayon? Sa isa. Siguro yung maging open and it is important to ask question then regarding sa relationship nyo if you think na may nababago or think mo na may tinatago yung yung partner mo. Since naiisip mo naman yun na overthink mo yun, sa'yo rin yun yung maging effect nun if ever na hindi mo matatanong yun sa partner mo. Ako naman siguro communication and action kasi yun yung both important para magkaroon ng healthy relationship. Kung yung sinasabi mo is kasalungat ng ginagawa mo, so parang nakaka-off lang din. Sa akin naman, trust and think before you act. Kasi trust, magkaroon kayo ng trust sa isa't isa, yung buong buo, para hindi ka na ganun mag-isip kung lalaki ka man or babae. And think before you act. Siguro dahil nga sa emotion, normal na siya sa isang tao, pero sabi nga nila, kailangan mo munang gamitin yung utak mo bago ka
magpupunayin yung emotion mo. Kasi minsan, mali yung emotion at nakagawa tayo ng hindi magandang bagay. For me naman kasi, transparency. Kasi, when you have transparency in a relationship, if both kayo transparent, then wala kayong tinatago. Walang mag-overthink na, what if may, niloloko na ako nito, ganun. Kasi, may transparency na kayo eh. Lahat ng areas ng life niya na-share niyo na sa kanya. So, wala nang magiging conflict, wala nang masyado siguro. And then, sa mga situation na parang may problema, nasa worst situation na kayo na wherein, parang magbe-break na kayo, isipin niyo muna yung good memories kaysa sa bad memories. Like, ano ba mas lamang? Yung good memories or yung bad memories? Yes. Shy. Siguro sa akin, talaga, communication tsaka comprehension. Kasi, wala ding sense kung nag-uusap kayo pero hindi nyo na-comprehend yung pinapag-usapan nyo. Hindi nyo iniintindi yung side ng isa't isa. Yes, tama. Kaya naman Kamag-asawa? Kamag-asawa eh. Communication is action. Yes. Because communication without action will not work. Example, nag-uusap nga kayo, pero di mo naman binabago yung mali sa'yo. Yes. Example, ako ba? Napakalaking punto. Ikaw mo lang siya. Ano naman na understanding, di ba? Kasi pag nag-uusap kayo, dapat alamin din natin yung sides ng kabila. Kung gagawin natin yung act na ganito, dapat alamin din natin kung ano yung mararamdaman niya. Sabi, di ba? Parang yun, understanding lang habang nag-uusap. Sa akin naman, number 1 is trust, second is respect. Lagi natin, di ba sabi nyo nga kanina, hindi nyo pinapakialaman yung mga accounts ng mga partners ninyo. So yun, respect lang. Trust. Second is trust kasi kahit may respeto mo na siya, magpagtiwala ka na sa kanya. Yes. Yung Siguro applicable lang to dun sa mga taong papasok sa relationship na hindi pa fully healed. Huwag talaga muna. Dapat kasi bago ka magmahal, kailangan heal ka na. Hindi ka naman pwede kasing magmahal tapos hindi ka pa buo. Kasi paano naman yung mamahalin mo nun, maaawa ka na sa kanya. Yung ibibigay mo lang kasi Huwag kayong mag-rebound! Huwag talaga! Tama! Marami naman yung Erica. magbibigay ka naman. Oh, hindi ako yun! Heal ko kayo. Naka-estes lang. So that's it, mga ka-perspectives. Sana po marami kayong natutunan na lessons and in today's episode, sana marami kayong natutunan nga na lesson and sa mga perspective namin and hoping na meron pang kasunod to. Sana. And yun lang. See you on the next episode. Bye! Bye! 1, 2, 3. Click here! Subscribe! Peace! Perspective! Mga